Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, pasensya na kayo at ngayon lang tayo nakapag-upload uli, ano? Medyo nagka-aberya lang tayo konti, kaya ito, maayos na at umpisa na naman tayo uli. At ito, meron tayong bagong Bluetooth amplifier module in-order natin. Ito yung ikakasa natin doon sa Bluetooth speaker natin na malaki, yung Brudo na nasira yung kanyang microcontroller. Ano? So yung board nito, yung module nito ang gagamitin natin doon. Gagamitin natin to na hindi natin sisirain yung hitsura ng Brudo. So saka ko na lang ipapakita sa inyo, no, kapag matatapos na natin. So ito, bibigyan ko kayo ng kunting review tungkol dito. Ayan. Okay, so itong unit na to, meron siyang 12 volts input saka 9 volts input. Pero kung subaybayan mo to ng gusto kung saan siya papunta, itong positive nito tsaka positive, ground tsaka negative nito ay iisa lang yung patutunguhan, ano. So ang ibig kong sabihin ay magkakasama lang to. Magkakaiba lang siya na nakalagay pero pareho lang yan. Okay? Konektado yung positive, konektado din yung negative. Ayan siya. Tapos, ito yung on-off switch para sa ilaw. Kasi kapag gumagamit tayo ng mga battery operated, tapos sabay nating pailawin, malakas din kumonsumo ng battery yon. Kaya isa din yung sa mga dahilan kung bakit nagdi-drain ng mabilis yung ating mga battery operated na speaker or amplifier. Ayan. Tapos on-off switch, microphone input, microphone volume, echo, treble, bass, tsaka main volume. Ayan siya. Ito naman dito, ito na yung kanyang tawag nito, ito yung kanyang auxiliary input. Tapos TF card, USB, ito yung kanyang display. Pag dito naman sa likod, tingnan nyo yung maigi yung likod. So yung gamit na amplifier nito ay Class D, ayan siya. UI 86751E. 28 watts per channel. Ayan, BTL siya. At kakaiba to sa ibang mga ordinaryong nabibili natin, ano, dahil nga 2 terminal pa rin yung iba pero mono lang, kiniwalay lang yung para sa connection ng full range at yung connection para sa woofer o kaya connection ng woofer or connection ng tweeter, magkakahiwalay pero iisang channel pa rin yun. Hindi katulad nito na talagang naka-stereo siya, naka-stereo mode. Ito yung kanyang right channel, ito naman yung kanyang left channel. Ayan. Tapos kung magcha-charge ka halimbawa, no, so ang required na battery nito ay 7.4. So dito ka magtatap ng 7.4. So kung ang gagamitin mo ay tawag nito 12 volts battery, dito ka pa rin. Pero yung kailangan mong supply ay tataas na. Gagamitan mo siya ng 15 volts, either dito or dito. Ayan, may nakalagay naman dito sa ilalim, yun siya. Kung ano yung dapat na supply yung gagamitin mo, kung depende sa battery na gagamitin natin. Ayan. Pero dito, ang inaano talaga dito is 7.4 doon sa kanyang specs na nakalagay. Kaya gagamitin natin yung pa rin ginagamit doon sa Brudo na ganito, dalawang ganito na nakaseries. Okay? Yung pa rin yung gagamitin natin. So ayan siya, dito ano ba yung ibang terminal dito? Ito ay tawag dito, ano ba ito? Ito para sa ilaw. Ayan. Dito ka magtatap para sa ilaw. Ayan. Tapos ito naman FM antenna. Ayan siya. Dito. Yung isa
Itong isa. Supply pa rin. Negative tsaka positive ito. Ayan. Okay, yan siya. Napakasimple lang oh. Simpleng-simple lang yung kanyang circuit. Ayan. So, yung IC natin ay bridgeable yan. Kapag binibridge mo yan, aabot yan sa 50 watts. Ayan. Okay, so ganun lang. Napakasimple lang nito. Ayan siya. So, subukan natin para makita nyo. So, yung pag-titest natin sa sound, abangan nyo na lang doon sa mga short video natin. Doon tayo nagtitest para ligtas tayo sa mga copyright. Ayan siya. Tapos, ayan. Yung kanyang power indicator. So, ginagamit natin na supply ngayon ay 12 volts. Power on tayo. Ayun yung kanyang display. Tapos, mode niya. FM, auxiliary, then Bluetooth. So, dito sa tagiliran yung kanyang TF card slot at saka sa USB. Yan. So, yung volume niya, pag babataas mo ng volume, lalabas din dyan, mag-i-indicate dyan. Ayan. Kung tumatakbo o hindi. Ayan. Okay, so abang-abangan nyo na lang, Abang-abangan nyo na lang yung short video natin kung ano ba yung tunog nito. At saka yung brodo na i-modify natin. Kung paano natin i-modify na hindi natin babaguhin yung hitsura ng brodo. Kung ano yung hitsura nung original, ay ganun pa rin yung kanyang hitsura. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, So maraming salamat. God bless at bye-bye.